Magandang araw sa inyong lahat. Isang taus-pusong pagbati sa bawat isa sa inyo na nanonood sa ating video ngayon. Ako'y labis na natutuwa na makasama kayo sa araw na ito at umaasa akong ang mensaheng ito ay makapagbibigay liwanag at pag-asa sa inyong mga puso. Sa ating pagtitipon na ito, tayo ay magkakaroon ng isang malalim na pagninilay-nilay sa isang napakahalagang paksa na may kinalaman sa kalusugan at kagalingan. Ang tema ng ating pag-uusap ngayon ay, Ikaw ay aking pagagalingin mula sa bawat sakit. Napakahalaga ng paksang ito dahil sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang dumaranas ng mga pisikal at emosyonal na pagsubok. Sa kabila ng mga hamon na ito, nais kong ipaalala sa inyo na mayroong pag-asa at kaginhawaan sa ating pananampalataya. Sa ating paglalakbay, sama-sama tayong maghanap ng mga mensahe ng lakas at inspirasyon mula sa ating mga aral. Mahalaga ang ating kalusugan, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa ating kalagayang espiritual at emosyonal. Ang mga sakit at karamdaman ay bahagi ng ating buhay, ngunit tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong makinig ng mabuti at buksan ang inyong puso at isipan sa mga mensahe na ating tatalakayin. Sa ating pagtalakay, ating bibigyang diin ang mga aral mula sa banal na kasulatan. Makikita natin sa mga kwento ng mga propeta at mga disipulo ang mga himalang naganap sa ngalan ng pananampalataya. Ang mga ito ay paalala sa atin na ang Diyos ay may kapangyarihan na magpagaling, hindi lamang sa ating mga katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Ang mga salitang ating maririnig ay hindi lamang mga simpleng mensahe. Ito ay mga pangako ng pag-asa at pagbabago. Gusto ko ring hikayatin kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga komento. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at karanasan. Ano ang mga sakit o hamon na inyong dinaranas? Ano ang mga bagay na nais ninyong ipagdasal? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Sa ating komunidad, tayo ay nagdadamayan at nagtutulungan. Ang bawat mensahe, komento at pag-amin ay bahagi ng ating paglalakbay patungo sa kagalingan. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, makakasama ninyo kami sa mga susunod pang mga video na puno ng inspirasyon at mga aral. Ang inyong suporta ay mahalaga sa amin at sa bawat pag-click ninyo, nagiging bahagi kayo ng isang mas malawak na komunidad na naglalayong makapaghatid ng pag-asa at liwanag sa mundo. Ngayon habang tayo ay nagsisimula sa ating talakayan, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng panalangin. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugnay sa atin sa ating manlilikha. Ito ay hindi lamang isang paraan upang humiling ng mga biyaya, kundi ito rin ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga pasasalamat at pag-amin sa ating mga kahinaan. Sa paglapit natin sa Diyos, ating isinusuko ang ating mga pasanin at tinatanggap ang kanyang mga pangako. Kaya't samahan ninyo ako sa pagninilay-nilay at pagtanggap ng mga mensahe ng pag-asa. Tayo ay sama-samang maglakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Asahan ninyo ang mga kwento at mga aral na ating ibabahagi. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung sa palagay ninyo ito ay makakatulong sa inyo o sa iba. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama tayong magtagumpay sa ating mga laban. Magsimula na tayo sa ating paglalakbay patungo sa kagalingan at pag-asa. Sa Salmo 103:3, sinasabi, Purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga benepisyo.
Siya na nagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan at nagpapagaling sa lahat ng iyong mga karamdaman. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pasasalamat at pagkilala sa mga biyayang natamo mula sa Diyos. Partikular ang kanyang kakayahang magpagaling mula sa lahat ng uri ng karamdaman. Ang pagpapagaling ay isang napakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa ating buhay, madalas tayong nakakaranas ng mga pagsubok at sakit, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang Salmo 103 ay nag-aanyaya sa atin na balikan ang ating mga puso at isipan sa mga kabutihan ng Diyos. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng pagkilala sa mga bagay na natamo natin. Ito ay isang aktibong pagpili na lumapit sa Diyos at tanggapin ang kanyang mga biyaya. Madalas, sa panahon ng sakit, ang ating pananaw ay nagiging mas madilim. Nawawalan tayo ng pag-asa at nagiging negatibo ang ating pag-iisip. Subalit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang Salmo 103 ay nagbibigay ng liwanag. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalok ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, kundi Siya rin ay nangako na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Ito ay isang napakalalim na pangako na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at malasakit sa bawat isa sa atin. Ang ating mga karamdaman sa kahit anong anyo ay hindi hadlang sa kanyang kapangyarihan. Sa halip, ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagkilala sa Kanya bilang ating tagapagpagaling. Sa pagninilay-nilay sa talatang ito, naway maunawaan natin na ang tunay na pagpapagaling ay hindi lamang nakasalalay sa mga pisikal na aspeto. Maraming tao ang nagdurusa mula sa mga sugat na hindi nakikita, mga emosyonal na sugat, takot at pagdududa. Ang pag-amin sa ating mga kahinaan at pagkilala sa ating mga pangangailangan ay isa sa mga unang hakbang patungo sa pagpapagaling. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o nag-aalala, ang pag-alala sa mga ginawa ng Diyos para sa atin ay nagiging isang mahalagang sandata. Sa tuwing tayo ay nagpapahayag ng ating pasasalamat, binubuksan natin ang ating puso sa mga biyayang ipinagkakaloob niya. Hindi ito nangangahulugan na ang mga sakit at pagsubok ay mawawala agad, ngunit sa halip, nagiging mas madaling harapin ang mga ito kapag tayo ay may pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin. Ang pagsasaalang-alang sa kanyang mga benepisyo, ang kanyang pagpapatawad at pagpapagaling ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso. Napakahalaga ng ating aktibong pakikilahok sa proseso ng pagpapagaling na ito. Ang ating tiwala at pagpapahayag ng pasasalamat ay nagsisilbing tulay upang maramdaman ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagiging pasasalamat, tayo rin ay nagiging tagapagdala ng liwanag sa ibang tao. Ang ating mga testimonya ng pananampalataya at mga karanasan ng pagpapagaling ay nagiging inspirasyon sa iba. Sa ganitong paraan, ang ating pasasalamat ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang ating mga salita at gawa ay nagiging salamin ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Ang mga salin ng Salmo 103, 2 and 3 ay nag-aanyaya sa atin na muling balikan ang ating mga puso at ipaalala sa ating sarili ang mga biyayang ating natamo. Sa bawat hamon ng buhay, sa bawat sakit at pagsubok, ang Diyos ay naroon, handang magbigay ng kaginhawaan at pagpapagaling. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng kapangyarihan na nagdadala ng pag-asa at kalakasan. Kaya't sa lahat ng pagkakataon, huwag nating kalimutan ang mga benepisyo ng Diyos, kundi purihin natin Siya at itaas ang ating mga puso sa Kanya. Sa Kanya, tayo ay may katiyakan ng pagpapagaling at pag-asa.
Sa Salmo 41:3, makikita natin ang isang napakahalagang mensahe tungkol sa pag-asa sa panahon ng sakit. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa katiyakan na ang Diyos ay kasama ng mga nagdurusa at nagbibigay ng kaginhawaan sa kanila. Sa ating mga buhay, hindi maiiwasan ng mga pagsubok, lalo na ang mga sakit na maaaring dumapo sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. Sa mga pagkakataong ito, madalas tayong naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Ngunit, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, ang Salmo 41:3 ay nagsisilbing liwanag na nag-aanyaya sa atin na muling maniwala at umasa. Ang mensahe ng pag-asa ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito ay nagmumula sa isang malalim na pag-unawa sa katangian ng Diyos bilang ating tagapagligtas at tagapag-alaga. Sa mga sandaling tayo ay nahihirapan, ang pagkakaroon ng kaalaman na may isang Diyos na handang makinig at umalalay sa atin ay nagbibigay ng lakas at kaginhawaan. Sa katunayan, ang Diyos ay hindi lamang isang malayong nilalang. Siya ay isang mapagmahal na Ama na nagmamasid sa atin at nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan. Kapag tayo ay nagkasakit o nasa gitna ng mga pagsubok, madalas nating tanungin kung nasaan ang Diyos sa ating mga pinagdaraanan. Ang Salmo 41:3 ay nagbibigay ng sagot sa tanong na ito. Ipinapahayag nito na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay nandyan upang tayo ay samahan at bigyang lakas. Siya ang nagdadala ng kaginhawaan sa ating mga puso at nag-aalis ng takot at pangamba. Sa bawat pag-iyak, sa bawat sakit na nararamdaman natin, naroon siya handang umalalay. Mahalaga ring isaalang-alang na ang pagkakaroon ng pag-asa ay hindi nangangahulugang hindi natin nararamdaman ang sakit. Sa halip, ito ay isang paanyaya na patuloy na lumapit sa Diyos at hingin ang kanyang tulong. Sa mga pagkakataong ang ating mga katawan ay humihina, ang ating espiritu ay maaaring lumakas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang ating mga panalangin, ang ating mga pagninilay, at ang ating mga pagtitiwala sa Kanya ay nagiging kasangkapan upang tayo ay makahanap ng kapayapaan sa gitna ng sakit. Sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa kalusugan, mahalaga ring mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos at sa ating komunidad. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa ating paligid, ang paghingi ng tulong at suporta, ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin. Sa ating mga kapwa mananampalataya, makikita natin ang mukha ng Diyos na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa ating pamilya at mga kaibigan ay mahalaga sa ating paglalakbay tungo sa pagpapagaling. Minsan, ang mga pagsubok sa kalusugan ay nagiging pagkakataon upang tayo ay magmuni-muni at muling suriin ang ating mga prioridad sa buhay. Ang mga pagkakataong ito ay nagiging daan upang tayo ay magbago, lumalim ang ating pananampalataya at maging mas mapagpasalamat sa mga biyayang natamo. Ang sakit ay maaaring maging dahilan upang tayo ay bumalik sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos, ang pagmamahal sa ating kapwa, at ang pagpapahalaga sa buhay. Sa huli, ang Salmo 41:3 ay paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at sakit, may pag-asa at kaginhawaan na nagmumula sa Diyos. Siya ang ating tagapag-alaga na hindi kailanman tayo iiwan. Sa bawat hamon na ating harapin, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin, handang magbigay ng lakas at pag-asa. Ang ating pananampalataya ay magiging gabay sa ating paglalakbay, at sa Kanya tiyak na makakahanap tayo ng tunay na kaginhawaan at pagpapagaling. Sa Salmo 147:3, sinasabi na pinagagaling niya ang mga sugatang puso at pinuputol ang kanilang mga sugat.
Sa talatang ito, makikita natin ang napakahalagang mensahe ng pag-asa at pagpapagaling na nagmumula sa Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa mga pisikal na sugatang katawan, kundi pati na rin sa mga sugatang damdamin at espiritu. Sa mundo na puno ng sakit, pagdurusa at emosyonal na pasakit, ang pangako ng Diyos na siya ay narito upang magpagaling ay nagbibigay ng liwanag at lakas sa ating mga puso. Maraming tao ang dumaranas ng iba't ibang uri ng sakit, pisikal man o emosyonal. Ang mga pisikal na karamdaman ay madalas na nakikita at agad nating nauunawaan. Subalit, ang mga sugat ng puso at isip ay mas mahirap makita at maunawaan. Ang mga ito ay nagmumula sa mga karanasan ng pagkatalo, pagkabigo, pag-ibig na nawasak, at iba pang mga sitwasyon na nagdudulot ng matinding sakit at lungkot. Sa mga pagkakataong ito, madalas tayong nag-iisa at tila nawawala ng pag-asa. Ngunit sa Salmo 147:3, pinapahayag sa atin ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Siya ay narito, handang magpagaling at magbigay ng kapayapaan sa ating mga sugatang puso. Mahalaga ang pagkilala sa katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga milagro sa pisikal na aspeto, kundi siya rin ay Diyos ng emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, maaari tayong lumapit sa Kanya at humingi ng Kanyang tulong. Ang Kanyang pagmamahal ay kayang punan ng mga puwang sa ating puso at bigyang diin ang ating halaga. Sa Kanya, natutunan natin na ang ating mga sugat ay hindi naglalarawan ng ating pagkatao. Sa halip, ito ay mga pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya at makaranas ng Kanyang dakilang biyaya. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pagkilala na ang Diyos ay may kakayahang baguhin ang ating sitwasyon. Sa mga panahon ng sakit, hindi natin alam kung ano ang hinaharap. Ngunit sa ating pananampalataya, mayroong tiwala na ang Diyos ay may plano para sa atin. Ang mga sugatang puso ay hindi nananatiling sugatang magpakailanman. Mayroong pag-asa na ang Diyos ay nagtatrabaho sa mga sitwasyong ito, nagdadala ng kagalingan at pagpapabago. Ang mga sugat na ating dinadala ay maaaring magsilbing mga pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at lalong makilala ang ating tagapagligtas. Sa pagninilay-nilay sa Salmo 147:3, mahalaga ring tandaan na ang pagpapagaling ay hindi palaging agarang. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay dumaan sa masakit na proseso bago tayo makaramdam ng tunay na kaginhawaan. Subalit, ang proseso ng pagpapagaling ay bahagi ng ating paglalakbay. Ang pagpapagaling ay hindi lamang isang kaganapan, kundi isang proseso na nagdadala sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating relasyon sa Diyos. Ang mga pagkakataong tayo ay nalugmok ay mga pagkakataon din na tayo ay makapagdasal at makipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga panahong ito, nagiging mas matatag ang ating pananampalataya at mas malalim ang ating koneksyon sa Kanya. Sa huli, ang Salmo 147:3 ay paalala sa atin na ang Diyos ay laging handang tumulong sa ating mga sugatang puso. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan at ang Kanyang kapangyarihan ay hindi matutumbasan. Sa bawat sugat na ating dinadala, mayroong pag-asa sa Kanya na magbigay ng kagalingan. Tayo ay hinihimok na lumapit sa Kanya, ibigay ang ating mga pasakit at tanggapin ang Kanyang pag-ibig at kapayapaan. Sa ating pagninilay sa mga katotohanan ng Kanyang salita, naway makatagpo tayo ng lakas at pag-asa sa ating mga buhay. Sa susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin kung saan maaari nating ipagdasal ang ating mga sugatang puso at humingi ng pagpapagaling mula sa Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon.
puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa bawat paghinga, alam namin na ikaw ang aming tagapagtanggol at tagapagligtas. Sa mga oras ng sakit at karamdaman, nagagalak kami sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Sa iyong mga kamay, naririyan ang kapangyarihan upang magpagaling at sa iyong mga salita, naririyan ang liwanag ng kalusugan at kabutihan. O Diyos, sa mga taong nahihirapan, ipinapanalangin namin ang iyong masaganang pagmamahal at biyaya. Sa bawat pagdaranas ng sakit, sa bawat hikbi ng pag-asa, ipaalala mo sa kanila na ikaw ang kanilang tagapag-alaga. Ipinapaabot namin ang aming mga puso sa iyo, naglalaman ng mga pagnanasa at pangarap na maging malusog at masigla. Sa mga tao na nahihirapan sa pisikal na sakit, sa mga nagdadalamhati dahil sa mga karamdaman, hilingin naming dumaloy ang iyong lakas sa kanilang mga katawan. Panginoon, bigyang diin mo ang kapayapaan sa mga isipan ng mga taong labis na naguguluhan dahil sa kanilang kalagayan. Sa mga oras ng pagbabahala, naway maramdaman nila ang iyong presensya na nag-aalis ng takot at pangamba. Ituon mo ang kanilang mga pananaw sa mga pag-asa at posibilidad ng kagalingan sa halip na sa mga hamon na kanilang kinakaharap. Sa kanilang mga puso ipuno mo ng tiwala na sa bawat pagdaan ng araw, mayroong pag-asa at pagkakataon na muling bumangon. Sa mga pasyente sa mga ospital, sa mga taong nakaratay sa kanilang mga tahanan, naway mapuno sila ng lakas at tibay. Ipinapanalangin namin ang mga doktor, nurse at lahat ng mga manggagawa sa kalusugan na nagbibigay ng kanilang oras at lakas upang magbigay ng lunas. Bigyan mo sila ng karunungan at kasanayan sa kanilang mga kamay upang makapaghatid ng kaginhawaan at pag-asa sa mga nangangailangan. Naway makilala nila ang iyong liwanag habang sila ay naglilingkod at madama ang iyong pagmamahal sa bawat tao na kanilang pinaglilingkuran. Sa mga magulang na nag-aalala para sa kanilang mga anak, sa mga taong nagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, naway madama nila ang iyong yakap. Ipagkaloob mo sa kanila ang lakas na kinakailangan upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Huwag silang mawalan ng pag-asa, bagkus ipaalala mo sa kanila na sa bawat bagyo mayroong liwanag na darating. Ang kanilang mga luha ay hindi mawawalan ng kabuluhan sapagkat sa bawat hikbi, naroon ang pag-asa ng muling pagbangon. O Diyos, sa mga oras na kami ay nahihirapan, sa mga pagkakataon na kami ay pumipigil sa sakit at pasakit, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Hayaan mo kaming makahanap ng lakas sa mga salita ng Biblia na nag-aanyaya sa amin na lumapit sa iyo sa mga oras ng pangangailangan. Sa bawat pangako na iyong ibinibigay, ipaalala mo sa amin na ang iyong mga salita ay buhay at totoo. Sa mga pagkakataon na kami ay nalulumbay, naway ibuhos mo sa amin ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. O Diyos, sa aming mga komunidad, ipinapanalangin namin ang pagkakaisa at pagkakaintindihan. Sa mga tao na nagdadala ng sakit sa kanilang mga puso, naway maging daan kami sa kanilang kagalingan. Tulungan mo kaming maging mga tagapagdala ng pag-asa at liwanag sa isa't isa. Sa tuwing kami ay nagkikita, naway magdala kami ng mga ngiti at malasakit. Ipinapanalangin namin na ang bawat hakbang na aming gawin ay makapagbigay ng inspirasyon at lakas sa mga tao sa paligid namin. Sa mga oras na kami ay nagdaranas ng pagsubok, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataon na kami ay nakaranas ng iyong kabutihan. Sa mga karanasang puno ng hirap, matutunan naming mas maging mapagpasalamat sa mga biyayang natamo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway makahanap kami ng kapayapaan sa iyong mga salita at pangako. Sa bawat hakbang, naway maging
Gabay ang iyong liwanag sa aming mga landas at tulungan mo kaming makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay sa paligid namin. O Diyos, sa paglalakbay na ito ng buhay, kami ay patuloy na humihingi ng iyong gabay at tulong. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at tila nawawalan ng pag-asa, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako. Ipinapaabot namin ang aming mga takot at pagdududa sa iyo na sa kabila ng lahat ng hirap na aming dinaranas, ikaw ang aming liwanag at pag-asa. Minsan kami ay naguguluhan sa mga desisyon na kailangang gawin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga landas, naway bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. Ipinapanalangin namin na sa bawat hakbang na aming tatahakin, maging maliwanag ang aming mga layunin at ang aming mga puso ay mapuno ng pag-ibig at malasakit sa kapwa. Naway maging inspirasyon kami sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway maramdaman namin ang iyong presensya na hindi kami nag-iisa sa aming mga laban. Hayaan mong magpatuloy ang aming mga puso sa pag-asa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano kahit na hindi namin ito nauunawaan. Sa mga pagkakataong kami ay nanghihina, naway maipaalala sa amin na sa bawat pagsubok ay may dahilan at layunin at sa likod ng mga pagsubok ay ang iyong mga biyayang naghihintay. O Diyos, sa bawat pagsubok na kami ay dumaranas, tulungan mo kaming makahanap ng mga aral na makakatulong sa aming paglago. Sa mga pagkakataon na kami ay nagkakamali, naway matutunan naming tanggapin ang aming mga pagkukulang at muling bumangon mula sa mga ito. Naway maging matatag kami sa aming mga pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa bawat pagkatalo, naway makita namin ang pagkakataon upang maging mas mabuti at mas matatag. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, naway maging sandalan namin ang iyong mga salita. Sa mga talata ng banal na kasulatan, naway makatagpo kami ng kapayapaan at lakas na kailangan namin upang magpatuloy. Ipinapanalangin namin na sa bawat oras na kami ay nagdarasal, magbigay ka sa amin ng mga sagot na makapagbibigay ng liwanag sa aming mga isipan at puso. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, naway ipuno mo kami ng kaginhawaan at pag-asa mula sa iyong mga pangako. Sa aming mga komunidad, naway lumago ang pagmamahalan at pagkakaisa. Sa mga tao na nagdadala ng pasakit sa kanilang mga puso, naway maging mga daluyan kami ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Tulungan mo kaming maging mga tagapagtanggol ng mga naapi at mga nangangailangan ng tulong. Naway magbigay kami ng lakas sa mga tao sa paligid namin at ipakita ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa sa aming mga salita at gawa. O Diyos, sa bawat araw na kami ay nagigising, naway maging pagkakataon ito upang ipakita ang aming pasasalamat sa mga biyayang natamo. Sa mga simpleng bagay na madalas naming isinasantabi, naway matutunan naming pahalagahan ang mga ito. Sa bawat ngiti ng isang kaibigan, sa bawat yakap ng mahal sa buhay, sa bawat magandang tanawin, naway maging mapagpasalamat kami sa lahat ng ito. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng pagkakataon upang tumulong, naway huwag kaming mag-atubiling gawin ito. Sa lahat ng ito, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at ang aming mga pag-asa. Naway patuloy mo kaming gabayan sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa bawat pagsubok at tagumpay, naway maging sa iyo ang aming mga pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating
Devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang napakalalim na mensahe na ating tinanggap. Habang tayo ay nagmuni-muni sa mga katotohanan ng ating pananampalataya, naway nahanap natin ang pag-asa at lakas sa mga salita ng ating tagapagligtas. Ang kanyang pangako ay hindi nagbabago at ang kanyang pagmamahal ay hindi natatapos. Saksi tayo sa mga himala na naganap sa ating mga buhay at sa mga pagkakataong tila nag-iisa tayo, ang Diyos ay nariyan, handang umalalay. Maraming mga tao ang dumaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Sa bawat pagsubok na ating nararanasan, naway hindi natin kalimutan na mayroong isang Diyos na handang magpagaling at mag-ayos sa ating mga sugat. Sa Kanya, makakahanap tayo ng kaginhawahan at kalakasan. Tayo ay mga anak ng Diyos at sa Kanya, tayo ay binibigyan ng access sa mga hindi matutumbasang biyaya. Sa mga oras ng pangangailangan, huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya at ipahayag ang ating mga hinanakit, takot at pagdududa. Nasa Kanya ang lahat ng ating mga sagot. Pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na may mga pagkakataong ang ating mga karamdaman ay nagiging daan upang mas makilala natin ang Kanyang kapangyarihan. Sa ating kahinaan, ang Kanyang lakas ay mas lumalabas. Kaya't sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, yakapin natin ito bilang isang pagkakataon upang lumapit ng higit pa sa Kanya. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ang magdadala sa atin sa tunay na kagalingan, hindi lamang sa ating mga katawan, kundi maging sa ating mga kaluluwa. Nais ko ring ipaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang ating komunidad, ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay narito upang tayo ay suportahan at ipagdasal. Huwag tayong mag-atubiling humingi ng tulong at magbahagi ng ating mga pinagdaraanan. Sa ating pagkakaisa, tayo ay nagiging mas malakas. Ang ating mga testimonya ay nagiging inspirasyon sa iba at sa ating pagsasama nagiging mas maliwanag ang liwanag ng pag-asa. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maranasan ang Kanyang kabutihan. Huwag nating kalimutan na sa bawat umaga tayo ay binibigyan ng panibagong pagkakataon upang makapagpasalamat at magpatuloy sa ating misyon. Ang ating mga buhay ay mga patotoo ng Kanyang kadakilaan. Ipagpatuloy natin ang ating pagsusumikap na maging mga tagadala ng Kanyang pagmamahal sa iba. Sa mga simpleng bagay, isang ngiti, isang salita ng pampatibay loob o simpleng presensya sa mga taong nangangailangan, maaari tayong maging instrumento ng Kanyang pagpapagaling. Sa mga susunod na araw, naway maging bukas ang ating mga puso sa mga oportunidad na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ihandog natin ang ating mga buhay bilang mga handog na kaaya-aya sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway maging malinaw ang ating layunin na ipakalat ang Kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. At habang tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya, naway maranasan natin ang Kanyang kapayapaan na lumalampas sa ating mga pangunawa. Ngayon, sa ating pagwawakas, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay umalis na may dalang pag-asa sa puso. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok, sapagkat ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ang Kanyang kagalingan ay tunay at totoo. Magsimula tayo ng panibagong araw na may bagong sigla at pananampalataya. Amen.